Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Ang 12 po ay number of leadership. At ang December po ay month of Adar. At ang December 13 po ay 13th day of December. Ito yung petsa na si Haman at ang kanyang buong sambahayan ay binitay dahil sa mali niyang tangka na lipulin ang mga Hudyo. So this is month of Adar. And the 13th day of December is the day where Haman and his colleagues and his entire household were executed dahil ang lahat ng naghahangad ng kasiraan ng bayan ng Diyos ay masisira doon sa kanilang masamang hangarin. Laging tandaan mo po, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Kaya walang sino mang makasisira sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala tayo ng Diyos. Walang makasisira sa atin. Dahil pag tayo'y sinira, ang kalaban nila ay ang Diyos na ating Ama. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama na may likha at may lalang, Ikaw ang magpapalyok at kami ang palyok at walang sino mang putik na makapagsasabi at makapag-uutos sa magpapalyok. Kaya nga, turuan mo kami na lubusang isuko ng buong buo ang aming buong buhay. Sapagkat wala kaming alam, ang tanging alam namin ay ang aming napag-aralan. Subalit ikaw ang may alam ng lahat dahil ikaw ang may likha sa lahat. Kaya sa kababaan, kami ay hubugin mo at kami ay biyayaan mo ng katatagan upang hindi kami magmalaki at huwag kaming magmatalino ng higit sa nararapat. Kaya Panginoon, ikaw ay laging maluwalhati sa pangalan mo, Jesus. Sa tanging pangalan mo, Jesus, kami ay mabubuhay ng matatag. Amen. Amen. So, ang titulo po ng mensahe sa kahuli-hulihang Night of Revival for 2013, Humility always defeat the defeated Satan. Humility always defeats the defeated Satan. Hindi mo po namamalayan na ang kaaway, ang Satan, ang meaning ay enemy, adversary, foe. So alin man dyan, pag enemy, lagi kang aawayin. Pag adversary, palakas ng palakas ang kanyang gagawing mga pakana para tayo ay sirain. Pag sinabing foe, ang ibig sabihin, kahit di siya nakikita, gagawa siya ng paraan para ikaw ay panghinain, para ako ay panghinain. Subalit, laging unawain natin, kailangan tayo ay matuto sa kababaang loob. It's humility all the way. Sa Philippians 2, verse 7 and 8. Philippians 2, 7 and 8. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Making a stress on something that is important and essential. Pansinin po natin, it is a choice, it is a personal decision, but made himself. Sa halip, ginawa niya ang kanyang sarili, ano po ang reputation? Nang ibig sabihin, hindi niya hinangad na siya ay hangaan ng tao.
Hindi niya hinangad na i-pedestal niya ang kaniyang pangalan. Ang kanyang ginawa ay ang kinuha niya at tinularan ay anyo ng isang lingkod. And was made in the likeness of men. At siya ay ginawang katulad ng isang tao. At kung titingnan po natin, he was a servant when he started ministry at the age of 30. At mapupuna po natin, dahil kapag ang isang katulad ng Panginoong Jesus, kapag siya ating tinularan, kapag ikaw po'y lingkod, malalapitan ka ng mga tao. Hello? Amen. Hindi po mahihiya ang tao na makipagkwentuhan sa iyo dahil ika'y lingkod. Sa verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So pansinin po natin, ibalik natin sandali sa verse 7, he was made in the likeness of men, and then sa verse 8, and being found in fashion as a man. So talagang siya po ay katulad natin. Kung tayo'y nabuhay sa panahon niya, magkakamukha tayo. Napapagod, nagugutom, inaantok, natutulog din siya. Pero ang hindi nagbigay ng kapaguran sa kanya at hindi nagbigay ng pananawa. Ang tao po kasi, ang naturalesa ng tao, the nature of man, nagsasawa po ang tao. Kaya makikita mo sa bahay, napakaraming lumang bagay, pero ayaw ipamigay sa Leyte. Because of sentimental reason. I love you because of sentimental reason. That love will never last long. Kailangan po yung pag-ibig ay nag-uugat sa puso. And being found in fashion as a man, he humbled himself. So muli, may desisyon pong gagawin. At ibinaba niya ang kanyang sarili. Dahil pag hindi po natin ibababa ang ating sarili, ang laging mimithiin natin, hahanapin ay tayo ay masiyahan sa ating laman. We were not created for pleasure. We were created to bring pleasure to God. Kaya kailangan iyong patayin ang libog ng iyong katawan. Dahil kung hindi, mapanganib. Madulas ang landas. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Hanggang kailan ang kanyang pagkamasunurin? Hanggang kamatayan. At ano ang uri ng kanyang kamatayan? Sa krus. Yun po ang pinakamababang uri ng kamatayan sapagkat siya ay nasa public display. Siya ay inuuyam, siya ay tinutuligsa. Ipakikita ko po sa inyo on how you can protect your mind. Dahil kapag hindi mo po natutunang protektahan ang iyong isipan, ang panghihina po'y nagsisimula sa isipan at ang pagtanda ay nagsisimula di sa isipan. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, huwag kang tatanda sa isipan mo. Renew your mind every day. Amen? Kailangan nasa isipan natin na yung isipan na makapagdudulot ng kaligayahan sa Diyos. Ako po, baliwala ako. Hindi ko ipagmamalaki ang maraming taon kong paglilingkod. Sapagkat ginagawa ko lamang yung iniutos sa akin ng Diyos. Anong ipagmamalaki ko ron? Kapag ginawa ko yung ipinagagawa ng Diyos ang gagawa, ang Diyos ang magtutustos, kaya wala akong maipagmamalaki kundi magpasalamat at ako ay napili. Sa dami ng pwedeng piliin, hindi po ako pinilit ng Diyos, hindi po ako pinahirapan ng Diyos dahil hindi po sadista ang Diyos. Siya po'y mapaghintay dahil hindi niya ibig na ang gagamitin niya ay parang robot na iyong pipindutin lang ang buton at kikilos. Ang
mga hinirang niya ay may sariling isipan at desisyon. At siya'y natagpuan na katulad ng isang tao. At siya'y nagpakumbaba. Binaba niya ang kanyang sarili at siyang masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. Even the death of the cross. Sa buhay pong ito, yung balance of life, spiritual, mental, or psychological, and then physical and emotional and economic as well. Atin pong unawain na ang tao po kaya nagkakasakit because of three things. Wrong diet, no exercise, and overweight. Mabuti po kung ang overload ay yung pagkain, pero kapag ang overload ay sa ating puso, mahihirapan po ang ating puso. Dahil ang puso po serve as a pump. Ang puso po ay nagbobomba ng dugo. At ang dinaraanan ng dugo everyday ay napakahabang mga ugat, veins and arteries, 1,000. Kaya kung titingnan mo dito pa lang, ang daming maliliit na ugat, lalo na dito sa mata. Dinaraanan po yun ng dugo. So wrong diet, no exercise, overweight. Ganon din po sa spiritual. So sa spiritual naman po, kapag ang tao ay hindi mahilig sa salita ng Diyos, at mahilig mang makinig sa pangangaral ng salita ng Diyos at magbasa ng Biblia at hindi naman isinasabuhay, mapupuno siya ng mga suliranin sa kanyang buhay. Kaya kailangang mag-ipo tayong matalino at tayo ay mangarap na magawa natin ang ibig ng Diyos. Mismong ang Panginoon ay nag-utos at ang sabi niya, "Come unto me." This is not an invitation, this is a command. "Come unto me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Learn of me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your soul. Put on my yoke, for it is easy, and its burden is light." Kaya nga po ating kailangang matutunan, humility is a command. Lowliness is a command. Brokenness is a command. Contriteness is a command. There is no option. It is either we obey or we disobey. It is either we decide or not deciding at all. Whichever. Ano po? Lagi po, pag hindi tayo nagpasya, yun ang ating pasya. Subalit, kailangan tayo ay mabuhay na maligaya sa ibabaw ng lupa. Yung iba, hindi na baling magtiis sa ibabaw ng lupa at sa langit na lang liligaya. Ang Biblia po'y maliwanag na kailangan araw-araw tayo maligaya. Amen? Tanungin mo ang iyong katabi, ikaw ba'y maligaya araw-araw? O hinihila mo ang paa mo pa uwi sa iyong bahay? Kaya gusto mo sa revival. Kailangan po attractive ang bahay mo. Hindi kung ano ang laki o ang liit. Ang mahalaga, ang bahay mo ay tahanan. Sapagkat ang bahay ay material, ang tahanan ay may puso at may pagmamahalan. Aanhin mo ang bahay na bato na ang nakatira na may kuwago. Yun po'y kasabihan ng mga Pilipino. Amen? So, ngayon, iyong unawaing mabuti. Sa Psalms 40 verse 8, magsisiruin po tayo sa tatlong mahalagang katotohanan. I delight to do thy will, O my God. Yeah, thy law is within my heart. So, pansinin po natin,
Pag nagsiyasat ka po sa salita ng Diyos, kailangang maunawa mo kung ano yung iyong isasagawa. Kailangang makita mo yung mga gawain dito sa isang talatang ito. I delight to do thy will. So ano ang ating gawain? Ang kanyang kalooban. Kapag hindi mo ikinatutuwa ang paglilinis ng bahay, mahihirapan ka pong maglinis. Pag hindi po kusang loob, hindi po maganda ang paglilinis. May natitirang mga basura. Dahil nga, hindi bukal sa loob. Kaya kung hindi rin bukal sa loob ang pagsunod natin sa ibig ng Diyos, hindi po tayo magiging maayos ang katayuan sa ating buhay. Dahil yun lamang pong bukal sa loob ang pagsunod ang pagpapalain ng mainam na anim ng lupain. If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. So kailangan ipakita po natin sa Diyos at iwasan mo ang pagsasalitang mahirap mabuhay sa ibabaw ng lupa. Ano ang gusto mo? Mamatay ka na? Sapagkat tandaan mo, ang patay na, wala ng pagsubok. Ang isang patay, wala ng suliranin. Ang isang patay, hindi mo na mapupuri. Kaya nga, kailangang siguraduhin natin ang ating pagpapasya dahil lahat sa buhay ay pagpapasya. What we are today is the sum total of all our choices and decisions. And out of those choices and decisions that we have decided, we came into a decision because we believe. Dumating po tayo sa pagpapasya sapagkat tayo'y naniwala at ang pinaniwalaan mong iyong isinagawa ang mangyayari sa iyong buhay. If you believe that you will succeed, then you will succeed. If you believe that you will not succeed, then you are not succeeding. Kaya nga, it's up to us. Ibinigay ng Diyos ang desisyon sa iyo at sa akin. Kaya kung magiging kang maligaya sa panahon ng kakapusan mo, ikaw po ay magiging maligaya sa panahon ng iyong kasaganaan. Dahil kapag ang tao hindi maligaya sa kanyang kawalan, pag nagkaroon siya ng kayamanan, magiging po siyang mahigpit. At ang laging kakatwiran niya, pinaghirapan ko ito. Ako po'y walang pinaghirapan, sapagkat ang naghirap ay ang Panginoon. Ako po ay tumatanggap lamang ng kanyang natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. So I'm not bothered by anything. Though, may mga pagkakataon pong umiiyak ako at nagsasabi ako, Panginoon, hindi ko na po kaya. Pero ang Diyos, napakabait na Ama. Hahaplusin ka at sasabihin, I still believe in you. Hello? Kahit na ikay umiiyak sa kawalan ng pag-asa, hahaplusin ka pa rin ng Diyos. Dahil hindi tayo tinawag dahil tayo magaling. Tinawag tayo dahil alam ng Diyos na tayo marupok, mahina, walang alam. Kaya hindi ako magtatangkang magsabing marami akong alam. Ayokong makatulad kay Job na pinagalitan ng Diyos. Job, ba't ikay nagmamalaki? Naroon ka ba nung unang likhain ko ang mga nilikha ko? Wala po. Alam mo ba ang magiging katapusan ng buong sangkatauhan? Hindi po. Kaya mo bang patinuin itong malaking dambuhalang hayop sa dagat? Hindi po. O pala naman, bakit nagdudunong-dunungan ka, Job? Hello. It's all humility. It's all humility. And Lucifer was expelled from heaven because of pride. Kaya nga, unawain natin, before a fall, pride goes before a fall and arrogancy before destruction. Kaya nga po ang tagumpay ay sa loob ng simbahan habang ikay nakikinig ng salita ng Diyos. Wala po akong may pagmamalaki kundi ang Diyos. Hindi po yung mga aking ginagawa na matagumpay. Hindi ko po yun ipagmamalaki. Sapagkat ang isang makasarili ang ikinukwento niya ay yung kanyang tagumpay. Pero ang isang makadiyos ang ikinukwento niya ay ang kagandahan at kadakilaan ng Diyos. Amen po ba? So, I delight to do thy will, oh my God. Yeah, thy law is within my heart. And in John 4:34,
Kailangan ito po muna ang laman ng ating puso at ng ating isipan. Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. So not the will of Jesus, but the will of His Father. Not the work of Jesus, but the work of His Father. So pansinin po natin, the total plan for all creation were planned by the Father, the Son, and the Holy Spirit. But in instituting the plan to bring back people, to bring back humanity to Himself, ang isa sa plano niya ay ipadala ang kanyang anak. Si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao para maibalik niya ang sangkatauhan sa Kanya. At yun ay pagpapakumbaba na bagamat siya Diyos. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili nung siya magkatawang tao sa Diyos bagamat siya Diyos. That is humility. At the very core of the word. Humility. To do the will of the Father that sent me and to finish His work. Kaya hindi ka may stress sa laki ng bayaran ng ministeryo. Hindi po ako nai-stress. Ay, wala naman akong akin. Ang simbahan po'y Kanya. Naitayo na ang simbahan at hindi ko na matutulungan ng Panginoon. Nakatayo na yan. Ang ministeryo ay Kanya. Mapalad lang ako at ako ay Kanyang isinali. It is His work. It is His will. So do not waste the opportunity. Kaya ka narito dahil ikaw ay isinasali ng Diyos sa Kanyang plano. Nakukuha nyo, kaya kalimutan mo na muna yung iyong sarili sa ngayon. At makinig kang mabuti at nang maunawaan mo kung ano ang susi dahil ang Panginoon ay nagsabi, ang mga susi ng kaharian ay ibibigay sa iyo. So hindi isang susi, maraming susi. Kaya nga, kung ating uunawaing mabuti, kailangan ang ating espiritu ay merong tamang pagkain at ito ay ang salita ng Diyos. One wrong exposition of the word, it will affect the one who will obey it. Kaya nga po, ang pinakang mahusay na pagkakita sa isang genuine na lingkod ng Diyos. Tingnan mo ang kanyang buhay, tingnan mo ang kanyang pamilya, siyasatin mo siya kung paano humawak ng pera. I am open for the scrutiny of people. How I manage, how I handle everything. Ito po'y bukas. Kaya kailangan po na tayo po ay tuloy-tuloy ang buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos. Dahil lahat tayo ay magsusulit sa Diyos at ito'y personal na pagsusulit. Huwag kayong malungkot sa pagsusulit dahil alam kong makakapasa tayong lahat. Amen. So, the first truths na gusto kong dalhin sa inyo. During the times of accusation, keep your mouth shut. Marami pong hahatol sa iyo. Gumawa ka ng mabuti, meron kang kritiko. Gumawa ka ng masama, marami kang kritiko. So wala ka pong paglalagyan ng iyong sarili. There will always be critics. They will criticize you for your good works. They will criticize you for your bad works. So, kailangan magsanay tayo how to handle, how to manage good criticism, bad criticism, destructive criticism. Out of the volume of criticisms, magsanay po tayo kung paano natin makukuha ang pakikinabangan natin, napakakinabangan, una, ng ating pamilya. So, the foundational platform of any ministry is the family. Pamilya po.
Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangang may oras ako sa lahat ng aspeto ng spiritual, mental, emotional, economical. Sabagat kung hindi po ako magiging balansyado ang buhay, magkakaroon po ng overlapping yung area ng buhay at maraming mamimiss at hindi po ito maisasagawa ng nasa kaayusan. Kaya kailangan ko ang Diyos. Kailangan mo rin ba ang Diyos? Amen. Salamat at totoo tayong lahat. So, ang paraan para makapagtagumpay ka sa mga kritiko mo, ang pinakamahinang magbibigay sa iyo ng payo ay ang matalik mong kaibigan. It is either your closest friend will flatter you or desire something from you. Ang pinakamagandang counselor ay ang Diyos. At ang mga tapat na anak ng Diyos. At makikita mo yon. Anong unang tingnan mo? How he managed his family. Kaya nga po, during times of accusation, keep your mouth shut. Sa panahon na ikaw ay sinisiraan, sa panahon na ikaw ay sinitismis, isarado mo ang iyong bibig. Hello. Dahil kapag ikaw po ay nagsalita doon sa mga kritiko mo, doon sa nagchichismis sa'yo, you will go down to their level. Ikaw po'y bababa sa kanilang level. Huwag, manatili ka sa rurok ng kababaang loob. Kaya nga po ating unawain, we are only accountable to God. Basta narinig mong ipinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Walang makakaintindi nun kundi ikaw. Nung nasa Lincoln Museum ako sa Springfield, Illinois, umiiyak ako dahil lahat ng editors ng lahat ng mga periodiko ng Amerika, meron doon na tinatawag na si Lincoln ay buwaya, si Lincoln ay lahat ng uri ng masamang salita ay, ang sabi ko, grabe pala itong si Abraham Lincoln. And he managed. Alam mo kung bakit siya nakatayo? Nagkaroon ako ng kopya ng Lincoln Devotional Book. Wala siyang kinakausap kundi ang Diyos. Lagi siyang nananalangin sa Diyos. Lagi siyang humihingi ng karunungan sa Diyos. Hanggang dumating ang punto nung ipinaglalaban niya. Dahil ang pinaglalaban niya, lahat ng tao dapat maging malaya. Lalo na sa Amerika. Pero walang may ibig dahil gusto ng mga tao sila may alipin. Pero siya nanindigan hanggang sa punto na pati asawa niya at mga anak niya galit na rin sa kanya and they are all against him. At ang sabi niya, dumating ako sa punto ng pagpapasya. Kahit ako'y mag-isa, basta kasama ko ang Diyos, itutuloy ko itong nalalaman kong tama. Mga kapatid, kapag sinunod mo po ang Diyos, kadalas ay makikita mong ikay nag-iisa. Pero you and God, you will be a majority. Kapag ikaw po'y nagtiwala sa Diyos, yung gawain ng tao for 50 years pwedeng mangyari sa loob ng isang oras. Naniniwala ka bang kaya ng Diyos na makagawa ng himala sa iyong buhay? Ang Diyos po'y Diyos ng himala. Kaya nga, kailangang sambahin natin siya, hindi dahil sa kanyang himala, sambahin natin siya sapagkat siya lamang ang ating pag-asa. Maliwanag po sa aking isipan at alaala, without Jesus, I am nothing, and apart from Jesus, I cannot do anything. Ano po ang ibig sabihin at I can't do anything? Yung lahat ng nagawa ko, kung hindi ko kasama si Jesus, ipagmamalaki ko, gawa ko ito. Ang pinakamagandang gawa ay yung nagawa natin dahil si Jesus ang kasama nating sa paggawa. Nadaanan niyo ba sa Biblia that I will do the fighting for you? I will fight for your battles? Nadaanan mo ba sa iyong Biblia that vindication cometh from on high and I will vindicate you against your enemy? Ipaghihiganti kita. Hello? Bakit ka hindi magpatawad? Nakukuha niyo. Sasabihin mo mahirap. Hindi mahirap. Imposible.
Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Hindi natin kayang magpatawad. Oh, I tell you, napakahirap magpatawad. Pero by the grace of God, by the favor of God, magiging madali ito sa iyo. Sapagkat wala tayong magagawa kundi magpatawad, sapagkat dadating tayo sa punto ng ating buhay na hindi tayo makatulog, wala na tayong ganang kumain. Ano ang ibig mo? Mamatay ka sa sakit? O ikay magpatawad para makakilos ang Diyos doon sa mga umaalimura sa iyo at gumagawa ng lahat ng kasamaan? Ay, aywan ko sa inyo, pero sa akin mas gusto ko ako'y malusog. At ayokong maapektuhan. Alam niyo ba na ang dahilan ng diabetes ay hindi lang pagkain? Stress. Dahil ang stress po ay nag-re-release ng cortisol, isang hormone na mas matindi pa kaysa asukal. At tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, magpatawad ka na. Maganda yung patutuo kanina. Nakapagpatawad. So, tanungin mo ang iyong katabi, nakapagpatawad ka na ba? Umalis ka na ba sa iyong kasalanan? Dapat wala tayong kasalanan. Amen? Dahil sa harapan ng Diyos, tayo ay kailangang malinis. Amen? Dahil kailangan ikaw at ako ay ilaw, hindi dilim. Sabihin mo sa iyong katabi, ilaw ka, hindi dilim. Oh, purihin ang Panginoon. Asin ka. Oo. Pero may alat ka pa ba? Purihin ang Panginoon. Dahil ang asin po ay preservator. Nakakapag-preserve po yan. Kaya ano ang ipipreserve mo? Ang iyong kapaligiran. Because you are light, because you are salt, then your saltiness will be savored by the neighborhood. Makikita ang kaibahan mo sa iyong kapaligiran. So keep your mouth shut. Be blind, be deaf, be dumb, and be halting. Nang ibig sabihin ay para ka. So, ano po ang ibig sabihin? This is not physical, but this is a decision para hindi ka maapektuhan ng bitterness, sama ng loob. Kaya marami po, edad na 35, parang 65 na. At meron namang 65 na parang 64 at 11 buwan. Ngayon, pansinin po natin, this is pure word. Sa Psalms 40 verse 13 to 15, this is the way that David attended to his critics. Ano po ang sabi niya sa Psalms 40 verse 13? Kaya kailangan pong magikang matalino para hindi ka manghina ang katawan. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. I love the word haste. Magmadali ka po. Gawin mong napakabilis ng pagtulong mo sa akin. Iligtas mo po ako, Panginoon. At paano tayo ililigtas ng Panginoon pag siya nasiyahan sa atin? Kaya sabi niya, be pleased. Masiyahan ka, Panginoon, sa pagliligtas mo sa akin. At magmadali ka, Panginoon, sa pagtulong mo sa akin para mabayaran ko ang lahat ng aking utang. Magmadali ka na ako'y tulungan para mawala na ang kirot sa aking katawan. Be pleased. And how shall you please God? By coming to Him. By spending time with Him. By fellowshipping with Him. By communing with Him. By conversation with Him. Then masisiyahan ng Diyos. At mas mabilis pa sa DHL ang delivery ng iyong kalusugan. Pero iiwan mo ang kasalanan. Dahil napakaliwanag po. Hindi ka na pang pagsisisi pag hindi tumalikod sa kasalanan. Hello? Huwag mong tatakpan ng kasalanan, ilantad mo dahil paglihim, inaana yan. Pero paglantad, kung makikita po natin, si David inamin niya na siya ay adulterous. Si David inamin niya na siya ay murderer. Lagi pong may consequence ang kasalanan. May kapatawaran, pero the consequence follows. Oh, purihin ang Panginoon. Nagpapatawad po ang Diyos. Pero yung kasiraan, ito po hindi maiiwasan, namatay ang anak ni David.
kay Bathsheba. At nahirapan si David. Pero, be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. And then, ang sabi sa verse 14, let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it. Let them be driven backward and put to shame that wish me evil. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga po, atin pong kilalanin ang mahalagang katotohanan. At ano po ang sabi ng verse 15? Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, aha, aha. Kaya nga po, napakaganda po na ikaw at ako ay manahimik kapag tayo po ay tinutuligsa ng mga taong namumuhi sa atin. Keep our mouth shut. And then secondly, discern the moment God wants you to speak. Iyong tuklasin, iyong damhin, iyong kilanlin kung kailan gusto na ng Diyos na ikay magsalita. At pag ikay nagsalita, there will be power the moment that you begin to speak. Alam mo, napakadali po kasing mainis. Tingnan mo ang iyong katabi. Tanungin mo siya, totoo ba yung sinasabi ni Pastor? Napakadali pong mainis. Napakadali pong magalit. Hindi na po pinag-aaralan yan. Pero yung maging mabait, yan po ay pagsasanay. At ano ang kasangkapan para masanay kang maging mabait? Kailangang i-expose ka sa magagalitin. Hello? Matirang matibay. Dahil pag hindi ka aayos, pag ikaw ay makikipagpalis sa galit, suntukan na ang kahihinatnan. Pero kapag ikay nagsanay na halinhan ng kabaitan yung galit ng iyong kasamahan, ikaw po ay hindi aawayin. Magsa-shadow boxing na lang siya dahil hindi mo siya pinapatulan eh. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Discern the moment God wants you to speak because at the moment that you speak, there will be power. Dahil ang kapangyarihan ay nasa iyong bibig. Sabihin mo sa iyong katabi, ang kapangyarihan ay nasa iyong bibig. Kaya huwag kang magsasabing mahirap ang buhay. Huwag kang magsasabi, ang sabi po ng Biblia, saan ka man naroon dahil ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, saan man lugar, ikay pagpapalain ng Diyos. Amen. Kaya kahit hindi mo nakikita yung pagpapala, paniwalaan mong pinagpala ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating kilalanin ang oras na dapat tayong magsalita dahil may babala ang Biblia sa Proverbs 18:21 that death and life is in the power of your mouths, your lips, your tongue. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So what will be the fruit of the tongue? Death and life. So, ating pansinin, kapag hindi po tama ang ating sinasabi, ito'y magiging pagkain para sa atin. And they that love the tongue shall eat the fruit thereof. So, ang tinutukoy po dito ay yung mga sasalitain natin. Kaya kailangang sasalitain mo ay maganda. At ang tanging maganda ay ang salita ng Diyos. Ang salita ko, may mga salita akong hindi maganda. Pero ang salita ng Diyos, laging maganda. Kaya pag sinabi natin ang salita ng Diyos, there is power whenever we speak the Word of God. At kapag nagsalita ka na, ito ang mangyayari sa Mark 11, verse 23. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have
whatsoever he saith. So the moment that you discern that God wants you to speak, when it is time to speak to your problem, speak to your problem. But when it is solving the problem and not speaking, then do whatever is the command of the Lord. Kaya kailangan pong tayo ay laging nag-aantabay at naghihintay sa sasabihin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Moses, hindi po ako lalakad hanggat hindi ko tiyak na kasama kita. Hindi po ako magpapatuloy hanggat hindi mo ipinakikita sa akin ang kaluwalhatian mo. Kailangan pong may katiyakan na kasama natin ang Diyos. At paano natin matitiyak na kasama natin ang Diyos? Laging siyasatin mo kung ano ang intensyon ng iyong puso. Kailangan intensyon natin is always to give. Devise your plan by generosity, and by generosity you will be blessed. Magplano ka na ang iyong intensyon ay para makatulong. At kung ikaw ay nabubuhay para makatulong, hindi maghihirap ang apo mo sa talampakan. You will be preparing a legacy na tuloy-tuloy ang kayamanang padadaluyin ng Diyos hanggang sa ika-4 na salin nating lahi. Kaya napakahalaga po na ating siyasating mabuti ang ating puso. So the third thing that I want to share to you is to maintain a heart that is pure and a heart that is like the heart of God. Maintain a heart that is pure and a heart like that of God. Kailangan atin pong hangarin na ang ating puso ay dalisay. Inaawit natin pusong dalisay ang aking nais. Sa Psalms 44:21, nais kong inyong maunawaang mabuti ang kahalagahan ng puso. Shall not God search this out? For He knoweth the secrets of the heart. Sa bawat puso po natin may mga lihim tayo. At yung lihim na ikinwento sa iyo with confidentiality, huwag mo pong isi-share yan sa kanino man tao. Chismis yan. Hello? Kapag mayroon pong nagkwento sa iyo ng problema, huwag mong idadaan sa panalangin, Panginoon, tulungan mo po ang aming pastor dahil sa kanyang problema. Sasabihin mo yung problema, parang nagchismis ka na noon. Hello? Kailangan po, pag may nakita kang kasiraan o masamang ugali, that is the time to intercede. Nakukuha niyo po. Sabihin mo salamat at bago magpasko, nakadalo ako. So maintain a heart that is pure and a heart like that of God. Ano ang halaga ng pagkabuhay ng 100 taon? Nakaaway mo naman ang lahat ng iyong kamag-anak. Hello? Mas maganda po na matuto tayong magpatawad. Dahil hindi natin maiiwasan ng maiinis sa atin. Laging may maiinis sa atin. Kung hindi man dahil mas gwapo ka kaysa kanya, o mas maganda ka kaysa kanya, o mas mahusay kang magsuot ng damit, na kahit na 100 piso lang yung damit mo, ay parang mamahalin. Hindi mo po maiiwasan ang kritiko. Pero maiiwasan mong sumama ang loob. It's a choice, it's a decision. Huwag mong papayagan sumama ang iyong loob. Ano po bang masama ang loob? Hindi makakain, hindi makatulog. Hindi bali kung pag-ibig ang dahilan, pero kung sama ng loob, napakahirap po niyan. Kaya nga po, alisin natin ang sama ng loob. So, maintain a heart that is pure and a heart that is like that of God. Sa Psalms 18:25, with the merciful thou wilt show thyself merciful, with an upright man thou wilt show thyself upright. So, pansinin po natin, makikita natin ang Diyos. Hindi po pisikal na anyo, pero madarama natin ang Diyos. Amen?
So alam ko kung saan nanggagaling yung hangin sa electric fan, pero hindi ko alam kung saan papunta yung hangin. I know the source, but I don't know the course. Alam ko ang pinagbubuhatan, pero hindi ko alam pagkatapos ng pagdaan sa akin kung saan pupunta. Maaaring sa dinding o maaaring sa iyo. Kaya ang mahalaga po ay naunawaan mo na ikaw ay sinasamahan ng Diyos at yun po ang mahalaga at ang ating gagamitin ay ang ating damdamin na ang Diyos ay kasama natin dahil gusto nating laging magpatawad. Amen po ba? Love covers multitude of sin. Ang isang umiibig, siya po ay mag-i-intercede para yung kanyang iniibig ay huwag mapariwara at huwag mapahamak. What is intercession? I am praying as though it is my problem. So intercession is that I am praying instead of the one I am praying, yung kanyang problema ay aangkinin ko na para ako ang may problema at ako ay makikiusap sa Diyos ng puspusan na parang akin yung problema. Kanina bago tayo magsimula may tumawag. At ang sabi niya, Sir, kayo po ba yung napapakinggan ko at napapanood sa telebisyon? At sabi ko, oo, ako nga, si Brother Greg. Salamat po dahil yung nanay ko ay mamamatay na po noon, pero humingi ako ng panalangin sa inyo at nabuhay po. 70 years old na po, birthday po niya. Kaya nga po this time, ako po hihingi uli ng panalangin sa iyo, sa kaibigan ko naman. So bakit siya babalik para humingi ng panalangin? Sapagkat siya may karanasan na tinugon ang kanyang panalangin. Because prayer of agreement is more powerful than just one man praying. Nagkaroon po ng katugunan yon because we agreed na ang Diyos ay dirinig sa aming paghiling. Kaya ikaw rin po may kapangyarihang ganon. Huwag kang hahanga sa katulad ko. Kailangang ikaw ay gumawa rin dahil ang aking patutuo, ang mga patutuong narinig natin ay para tularan mo at ikaw din ay makaranas na ang Diyos ay Diyos na maghihimala din sa iyo. Na ang Diyos ay tutustos din sa iyo. Na ang Diyos ay magpapagaling din sa iyo. Sapagkat yung karanasan natin, ang siyang magiging nating buhay na patutuo, mas magandang ang buhay mo ang ipatutuo mo kaysa buhay ng iba. Amen. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Naniniwala ka bang mabuti ang Diyos? Amen. So, kapag mabait ka, ipakikita ng Diyos ang kanyang kabaitan sa iyo. Kapag maawain ka, ipakikita ng Diyos ang pagkamaawain niya sa iyo. Kung ikay matuwid, magpapakita ang Diyos na siya'y matuwid. So, ang makikita natin, batay kung sa ano tayo. This is truths. Kaya, kung tayo'y matampuhin, ang makikita natin ay taong pagtatampuhan natin. Kung tayo'y mahinanakitin, lagi din tayong maghihinanakit. Sapagkat ang sanhi at pinanggagalingan ng hinanakit ay ang pagmamahal ng isang tao sa kanyang sarili. Yan po'y pinag-aralan na rin ng mga psychologists at nakita nila ito. At yung kanilang natutunan ay matagal nang nasa Biblia. At ano sabi sa verse 26? With the pure thou wilt show thyself pure, and with the froward thou wilt show thyself froward. Kaya kailangan tayo po'y maging dalisay at huwag tayong magmatigas pa ang kalooban. So, the platform of all victories is a pure heart. So pag sinabi pong platform, ito po yung iyong tinatayuan. At para po tayo magtagumpay, kailangan pong dalisay ang ating puso. Ang ibig sabihin, wala tayong ipapaliwanag. Kapag ginagawa natin totoo, hindi ka na dapat magpaliwanag. Pero kapag ang ginagawa natin puro kasinungalingan, kailangan magpaliwanag at i-depensa mo yung iyong kasinungalingan. One lie need more lies to strengthen lies. Kaya pansinin po natin, kapag may kasinungalingan ang ating buhay, maghahabi tayo ng maraming kasinungalingan para palabasin na tayo tama. Pero kung tayo'y gumagawa ng tama,
Usigin man tayo, tama pa rin tayo. Tulog tayo ng mahimbing, sila'y nagmamaktol sa buong magdamag. So alin ang gusto mo? Ikaw nagmamaktol at sila'y tulog ng mahimbing. Mas maganda nang tayo ang tulog ng mahimbing. Kaya mabuhay tayo sa katotohanan. Ibigin mo ang iyong asawa, ano man ang kanyang ugali, para siya ay makaalis kung ano man yung kamalian sa kanyang buhay. Dahil lahat ng kasalanan ay lantad sa Diyos. Walang lihim. At mapanganib ang naglilihim dahil ilalantad siya para ipahiya. Gusto mo bang mapalagay sa kahihiyan? Palagay ko walang may ibig, kaya ngayon pa lamang ay ilantad na natin at hingin sa Diyos ang kapangyarihan na makatalikod tayo sa anumang kasamaan. Then, ang pangalawa po, after the pure heart, the strength of all victorious Christians is a clear conscience. Maliwanag na budhi. Oh, I love this. Sa Acts 24:16, kailangan pong maliwanag ang iyong budhi. Yun pong conscience ay dalawang salita na Latin, conseo, na ang ibig sabihin ay to know together with. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Ano po ang ibig sabihin? So at dito, aking isinagawa sa aking sarili. I exercise myself. So, isinasagawa ko sa aking sarili na magkaroon ako lagi ng maliwanag na budhi na walang sukat ikahiya sa Diyos at walang sukat ikahiya sa tao. Oh, purihin ang Panginoon. Kayo po ba pag nalantad, halimbawa kayo ibinidyo sa CCTV na nag-iisa ka sa iyong kwarto, ikahihiya mo kaya na i-expose yung CCTV? Copy ng video? Sapagkat ang atin pong pagkabuhay sa labas ay batay sa pagkabuhay natin kapag tayo nag-iisa. We cannot rise up above what we really are when we are all by ourselves. Hindi po natin pwedeng higtan kung ano tayo kapag tayo nag-iisa because our private life will be our public life. Nakukuha niyo po? Mahirap isipin pero isipan mo dahil ito po ay habit and lifestyle. Kaya kung ikaw ay laging maka-Diyos, kahit po ano pa ang mangyari, ikay magiging maka-Diyos. O purihin ang Panginoon. Kaya kung titingnan po natin sa Luke 2:51. Luke 2:51, and he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother kept all this saying in her heart. Verse 52. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and men. Yun po yung without offense before God and before men. Laging may pabor sa Diyos at laging may pabor sa mga tao. At bakit siya pinapabura ng Diyos? Bakit siya pinapabura ng mga tao? Because he increased in wisdom and stature. Nang ibig sabihin, wala siyang iniisip kundi kalooban ng kanyang ama. Kaya nga ating unawain, kailangan salita ng Diyos ay first place sa ating buhay. Kailangan tayo ay nagmamahal. Kailangan sabik na sabik tayo sa salita ng Diyos. Remove the word of God in a man's life and he will destroy himself. Without the word of God, a nation will perish. Without the word of God, a business will go bankrupt. It is always the word of God that will establish everything. And Jesus increased in wisdom and the stature and in favor with God and man. So love the word. Amen? Basta laging tandaan mo, tatanda ka na maligaya. Huwag mo nga hanapin ang kaligayahan ay sa mapapangasawa mo, hindi na baling tumandang binata.
basta maalab ka sa Diyos. Hindi na baling tumandang dalaga, basta maalab ka sa Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Hindi naman baling manatiling balo, basta maligaya ka sa Diyos. Huwag mong iaasa ang iyong pagtanda sa tao. Dahil mas bibilis pa ang pagtanda nung inaasahan mo kung hindi siya maalab sa Diyos. Nakukuha niyo po? Huwag mong ipamper ang tao na ito'y pagpapalain ko para pagtanda ko siya ang magliligtas sa akin. Hindi po, pag wala ka ng pera, wala nang tutulong sa'yo. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya kailangan magipo tayong matalino. Jesus increase in wisdom and stature and in favor with God and man. So sino ang ating laging pararangalan at papaburan? Para tayo'y paboran ng Diyos. So nagbibigay ang pabor ng Diyos at nagbibigay ng pabor sa Kanya. Hallelujah! At kapag nagbigay ka ng pabor sa Diyos, hihipo ang Diyos ng tao na magdadala sa iyo ng iyong kayamanan. Why? Because you favored God. Kaya mahalin mo ang iyong pamilya. Katulad ko. Nakukuha niyo po? At dadaloy ang lahat ng kapayapaan. Huwag mong hahanapin ang kaligayahan sa kandungan ng iba. Di, totoo po yan. Nako, yan ang iningatan ko, nawa makapagpatuloy ako. Yan ang iningatan ko mula nung ako'y mag-asawa. Nung bago ako mag-asawa, hindi naman pinag-aagawan. Pero nung magkaasawa ko, Lord, sabi ko, ingatan mo ako para yung katapatan ay mapanatili ko. Dahil wala na pong kinabukasan eh. Wala na po. Hindi na dadaloy ang karunungan. Sa sandaling maging immoral ang sino man sa atin. Ang 2014 ay para sa mga banal. Sabihin mo, ang 2014 ay para sa mga banal. It will be a year without wrinkle and without spot. It's always for the holy, because without holiness, nobody will ever see God. Blessed are the pure in heart, they shall see God. Kaya kung ikaw ay dalisay ang puso, makikita mo ang Diyos sa iyong katabi. At masasabi mo, napakapalad ko't ikaw ang katabi ko. Because whatsoever you do to the least of your brethren, that you have done unto me. Kaya itinabi yan dahil ang Diyos ay gumagawa na kanina pa nung makatabi mo, yang nasa kanan mo, yang nasa kaliwa mo, yang nasa harapan mo, yang nasa likuran mo. Fourfold ang blessing mo. Sa nasa likuran mo, nasa harap, kung nasa dinding ka, times 16 mo na. Dahil wala kang nasa likuran, kundi dinding. Pero atin pong pansinin, another thing, strength of all victorious Christian is a clear conscience. Then third thing, power comes out from a clean mouth. Ang kapangyarihan ay lalabas sa mga malilinis na bibig. Hindi po dahil nag-mouthwash, hindi po dahil nag-toothbrush, kundi ang ibig pong sabihin, out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Amen. Kaya kailangan ang nasa iyong pusong nakaimbak ay salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, ang meditation ay katulad ng isang baka. Ang baka po ay dalawa ang tiyan. Kaya kung makikita mo at uobserbahan mo ang baka, siya po ay kain ng kain, kain ng kain, ng kain ng kain. Malayo na po siya doon sa pinagkainan niya. Nguya naman siya ng nguya. Bakit po? Dahil meron siyang two stomachs. So, kain muna siya ng kain, iniimbak niya doon sa kanyang isang tiyan, yung lahat ng kinain niya, at iluluwa niya yon pabalik sa kanyang bibig. That is meditation. Kaya nga po, kung ikay magsasanay at magpapakaalam sa salita ng Diyos at magkakabisa, dahil ang sabi ng Biblia, meditate on the Word. And what is meditation? Speaking loudly to yourself. Because you will be affecting your subconscious mind. Your subconscious mind is like a sponge. It always receive. It has no decision power.
Kaya siguraduhin mo ang naririnig ng iyong subconscious mind ay puro maganda. Sabihin mo, ako'y anak ng Diyos, ako'y mananagumpay. Kay Hesus Kristo, higit pa ako sa mananagumpay. Kay Hesus Kristo, ako'y ulo at hindi buntot. Kay Hesus Kristo, saan man ako pumunta, ako'y pinagpala. Amen. You are dictating on your subconscious mind that you are somebody because of Jesus Christ, you were chosen. Amen. Hallelujah. Oh, napakaganda po ng Diyos. Power comes out from a clean mouth. Tingnan po natin sandali sa Matthew 12:34. Kayo po ba'y napagpapala? Amen. O generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Alam mo ang Panginoon, kung siya ang mangangaral sa ating panahon, mauubos ang miyembro. Hello. Ang mga pulpito ngayon, malalambot ang mga salitang ginagamit. Dahil baka magtampo. Pero ang Panginoon hindi. Ang sabi rito, mga lahi ng mga ulupong. Babalik ka pa kaya pag ganyan ang iyong narinig na ikay ulupong? Alam mo, oh, I love Jesus. I designed na nung panahon ni Jesus ako naroon. Inihiwan nga si Jesus nung 12, sa Judas pa. Kasama na nila si Jesus, kaya kung si Jesus ay nabuhay ngayon, ubos tayo rito sa gawain ito. Dahil tatawagin tayong mga ulupong. Sino yung tinatawag niya mga ulupong? Yung mga Saduceo. Kaya Saduceo, dahil hindi sila naniniwala na ang tao pag namatay mabubuhay na maguli. Kaya Pariseo, dahil naniniwala sila na ang patay ang tao pag namatay mabubuhay na maguli. So the Pharisees believe that there is resurrection after death. But the Sadducees, sad they say, because they don't believe in the resurrection. And the Pharisee, far they see. Pero ang kamalian ng Pariseo, hindi sila naniniwalang sa Hesus Kristo ang tanging tagapagligtas. Kaya sila'y tinawag na mga ulupong. At those who are expert in the law, they cannot see. Ang nagtanong kay Jesus kung ano ang dakilang utos ay isang dalubhasa sa kautusan. Ang nagtanong sa Panginoon kung ano ang buhay na walang hanggan ay isang napakayamang binatang lalaki. So ibig sabihin, there is emptiness. Pag wala sa Jesus, there is emptiness. And nobody can fill that small place. Only Jesus shall fill it. Kaya pag wala sa Hesus Kristo, hindi mawawala. Pag wala sa Hesus Kristo sa buhay ng isang tao, hindi mawawala ang pagkamatampuhin. So let Jesus fill in that small place reserved only for Him. Amen? For out of the abundance of the heart, saan ang ating imbakan ng magagandang salita at ang magagandang salita yan, salita ng Diyos sa ating puso. So ano ang container mo? Ang iyong puso. Saan naroon ang iyong kayamanan? Nasa iyong puso. Saan naroon ang iyong kalusugan? Nasa iyong puso. Saan nandun ang maganda mong buhay? Nasa iyong puso. Hello, wala po sa abroad. Nasa ating puso ang magandang buhay. Nasa ating puso ang magandang kinabukasan. Nasa ating puso. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, bilang pagtatapos, hindi ka pwedeng sirain ng buong impyerno. You know why? Because you are chosen. Hinirang ka. If you will know and understand your identity, hindi ka po masisira at hindi ka madadaig. Pagtatangka ang sirain, pero lagi kang magtatagumpay. Sa ating mga problema ngayon, ang tanging kinabukasan natin, tayo'y magtatagumpay. Amen. Troubled in every side, but never defeated. Sinusubok kabi-kabila, pero kailanman ay hindi nailugmok. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, wala akong talo. Sapagkat ako ay laging panalo. Amen? So speak the word that you were chosen. And believe that God invested
into your life the primary treasure that the Father has in heaven. Ano yung pinakakayamanan ng Diyos? Ang sabi niya, ang kaisa-isa't bugtong niyang anak. At kung ibinigay niya ang kaisa-isa't bugtong niyang anak na pinakamahalaga sa kanya, hindi kaya maibigay niya ang kailangan mong bahay, ang kailangan mong sasakyan, ang kailangan mong puhunan, ang kailangan mong kalakas at kalusugan? Oh! You of little faith. And what is faith? Believing what you do not see. Believing what is improbable. Doing the impossible. That is faith. At yun yung nakalagak sa iyong puso mula nung ikay maligtas, ikay anak ng Diyos, and all hell is afraid of you. Kaya ikaw ay sinisira ng dyablo para mapanatili ka na nasa amnesia. Para mapanatili ka na may split personality. Schizophrenia. Ano ang split personality? Double-mindedness. Minsan maalab sa Diyos at madalas ay hindi maalab. Pero may pag-asa. Pag ikaw at ako'y malamig, may pag-asa. Pag ikaw at ako'y mainit sa Diyos, may pag-asa. Pero ang maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, walang pag-asa. Pero palagay ko, kayo ay... It's all up to you. Nadagdagan. Pero ang alam ko, you were chosen. God has invested His treasure in your heart. Amen. So you are the head, not the tail. And you will always win, and you will never be defeated, because you are humble to believe that Jesus died for you and is alive and will return back soon. Believing the truth is humility. Kayo ba'y naniniwalang sa Jesucristo'y namatay para sa iyo at para sa akin? Ikaw ba'y naniniwalang sa Jesucristo'y nabuhay na maguli? Ikaw ba'y naniniwalang sa Jesucristo ay babalik na muli? Then you have humility, and Satan cannot defeat you because you believe that Jesus is the Christ. Kaya tuloy-tuloy ang ating buhay because you believe that Jesus is the Christ. Good for you, Simon Peter. At huwag mo nang hintayin na tawagin ka pang sa dati mong pangalan. Kapag nag-aalinlangan si Pedro, tinatawag siyang Simon, dating ugali. At kapag mix up si Pedro, tinatawag siya ng Simon Pedro. Pero kapag siya'y tumayo ng matatag, ang tawag sa kanya ng Panginoon, Pedro. So ano ka? Ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka pabago-bago ng isipan, ikay naniniwalang pabor sa iyo ang Diyos, ikay naniniwalang nasa panig mo ang Diyos, ikay naniniwalang tutulungan kang dagli ng Panginoon, ikay naniniwalang iangat ka ng Diyos sa rurok ng kanyang itinakdang iyong tagumpay. Huwag kang mag-aalinlangan. Hindi mapapasinungalingan ang katotohanan ng kawalan ng trabaho. Kahit wala kang hanap buhay ngayon, huwag kang bibitaw sa pagtitiwala sa Diyos. Pagpasok ng Enero, may bago kang hanap buhay. Huwag kang bago-bago ng isip, mababayaran mo ang utang mong 10 milyon. Kapag ikay nagtiwala, ang Diyos ay gagawa ng himala sa mga naniniwala. Kaya sabi ni Nicodemus, ako ay humahanga sa iyo sapagkat kung hindi ka sinasamahan ng Diyos, walang himala kang magagawa sa mga ginagawa mo. Kung hindi ka sinasamahan ng Diyos, hindi matutugon ang lahat ng iyong panalangin. Ika'y sinasamahan ng Diyos, kaya narito ka ngayong gabing ito. Ika'y sinasamahan ng Diyos, kaya ika'y buhay pa magpahanggang ngayon. Ika'y sinasamahan ng Diyos, sapagkat ikaw ay laging may pag-asa. At ang mga may pag-asa, mawawala ang sakit sa kasukasuan. Ang mga may pag-asa, mawawala ang lahat ng sakit sa buto-buto. Ikaw ay may pag-asa sapagkat ika'y hinirang, hindi ikaw ang humirang sa iyong sarili. You were chosen, and it is not you who prayed to be chosen. We cannot pray for God's decision to choose us. It is His own decision.
Kaya maging sino ka man, ngayong gabi, nawa ito'y marinig mong paulit-ulit, ika'y hinirang, ika'y hinirang, ika'y hinirang, ika'y hinirang. You were chosen, you were chosen, you were chosen. And you will affect your world. You will change your world. Why? Because Jesus is in you. Amen? Jesus is in you. The Holy Spirit is the source of all your power. As He is my source as well. Mapagpala ka po ng Diyos. Napakaganda po ng 2014. Sapagkat magtatapos ang 2013 na ikaw po ay naniwalang ikaw ay hinirang. So let us close believing and keep on repeating to yourself, I am chosen. Gamitin mo yung dalawang daliri mo, I am chosen. I am chosen. Gagamitin mo ito because this is a great affirmation. Meditation and affirmation. You have to meditate that you were chosen and then affirm that you are chosen every day. Affirm. Sa harapan ng salamin, sabihin mo, puri. At makikita mo ang kasalanan ay lalayas palayo sa iyo. Tayo'y manalangin, O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Salamat sa katotohanang kami linakipan mo ng kababaang loob. At ang lahat ng may espiritu ng kababaan, walang talo. Mangyari ito ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy hanggang sa ulap. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So tumayo po ang bawat isa. At ilagay mo naman ngayon ang dalawang daliri mo sa iyong sentido. Sabihin mo, ikaw ang pinakamatalinong utak sa ibabaw ng lupa. Sabihin mo, you are the wisest of all the brain on the face of the earth. Dictated upon your brain. Ikaw, hindi ka magkaka-Alzheimer, hindi ka magiging, anong tawag doon sa matandang nakakalimutan ang... Hindi ka magiging ulyanin. Ikaw ay magiging matalino. Ikaw ay magiging laging sariwa ang iyong isipan. Your brain will be mightily enforced by the grace of God and the favor of God. You are the wisest. You are the wisest. Your brain is one of a kind. One of a kind na inilagay ng Diyos sa iyong ulo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ika'y tatanggap ng kagalingan na lubang uri ng sakit o karamdaman yan? Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa